Madalas nating isipin na ang mga banal na lugar ay ligtas, tahimik, payapa. Pero paano kung ang mismong lugar ng pananampalataya ay siya ring pugad ng pinakamasasamang alaala? Ako si Luis Aragon at ang ikukuwento ko ay hindi katang-isip lamang. Ito ay totoo. At habang binabasa mo ito, may posibilidad na nakatingin siya sa'yo. Noong taong 2017, ako'y 18 at bagong salta sa isang seminaryo sa bulubunduking bahagi ng Laguna. Dati akong sakristan sa parokya namin sa Batangas at dahil na rin sa hilig ko sa paglilingkod, pinili kong maging pari balang araw. Malayo ang seminaryo sa kabihasnan. Wala itong signal, malabong kuryente at palaging maulap. Luma na ang mga gusali. Kumbento pa raw ito noong panahon ng Kastila. Ang mga bintana ay gawa sa kahoy. Ang mga sahig ay sumisigaw sa bawat hakbang. At ang mga pader, tila may mga matang laging nakamasid. Sa unang linggo, tahimik ang lahat. Payapa. Ngunit may kakaiba akong nararamdaman sa tuwing gabi. Hindi ako mapalagay. Parang may malamig na hiningang bumabalot sa likod ng batok ko. Ipinagpalagay kong ito'y dahil sa pagbabago ng klima o dahil sanay ako sa buhay sa syudad. Ngunit isang gabi, habang nagdadasal ako sa maliit na kapilya ng seminaryo, may nakita akong figura sa pinakadulong upuan. Isang babaeng nakayuko, nakasuot ng itim na belo. Sa isip ko, baka madre mula sa kalapit na kumbento. Nilapitan ko siya. Madre? Tanong ko. Marahan. Hindi siya gumalaw. Walang sagot. Sa bawat hakbang ko palapit, tila lalo akong nilalamig. Nang nasa likuran ko na ang upuang kinalalagyan niya, bigla siyang tumayo. Mabilis. Parang lumutak. Napatras ako. Ang mukha niya, wala. Itim lamang. Parang aninong makapal at lumalagablab. Tila usok pero may forma. Walang mata, walang bibig. Pero alam mong nakatingin siya sa'yo. Bigla siyang naglaho. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako nakasigaw. Pakiramdam ko'y nanigas ang buong katawan ko. At sa sahig ng kapilya may naiwan. Mga bakas ng basang paa. Papalabas ng pinto. Kinabukasan, ikinuwento ko ito kay Kuyang Amado, isa sa mga tagapag-alaga ng seminaryo. Tahimik siya. Tumingin lang siya sa akin at mahinang sinabi, "Pag may nakita kang madre na nakaitim dito, hiho, huwag mo siyang pansinin, lalo na kung wala siyang mukha." Sa sumunod na mga araw, nagsimula na ang mga kababalaghan. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may maririnig akong yapak mula sa pasilyo. Mabagal. Parang naglalakad na may sapatos ng madre. Pababa sa hagdan, paikot sa hallway, humihinto sa harap ng silid ko. Hindi siya pumapasok, pero nararamdaman ko siyang nandoon lang. Nakatingin. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Ngunit sa sahig may bakas ng tubig. At sa kisame sa dulo ng pasilyo, may nakabitin. Babaeng nakaitim. Walang mukha. Bigla siyang bumagsak sa sahig pero sa halip na lumagapak, para siyang usok na naglaho. Pagtingin ko sa silid ko, nakatayo siya sa loob. Tigil ako ng hiyaw, isinara ko ang pinto at buong lakas na tinawag ang kasama kong si Jerome. "Ano yun?" Hingal niya. Ikinuwento ko lahat. Nanlaki ang mata niya. Sabi niya, nakita na rin daw niya yun noong isang buwan, pero inakala niyang bunga lang ng pagod. "Hindi siya basta multo, Luis," bulong niya. Sister Clarita ang pangalan niya. Ayon sa matanda sa refectory, dating madre rito noon, panahon pa ng Kastila. Nagtaksil daw, nagkaanak sa pare. Nang malaman ng mga kasama niya, ikinulong siya at pinabayaan hanggang mamatay sa selda sa likod ng seminaryo. Simula noon, hindi na siya matahimik. Hindi ako makapaniwala. Paano naging posible na manatili ang kaluluwa niya rito? At bakit ako ang pinupuntirya? Sinubukan kong huwag pansinin, pero hindi siya tumitigil. Gabi-gabi siyang nagpapakita. Sa salamin, sa bintana, sa panaginip. At sa isang panaginip, may nangyaring hindi ko malilimutan. Minsan, akala natin panaginip lang ang lahat.
Pero paano kung ang panaginip mo ay mas totoo pa kaysa sa pagising mo? Sa panaginip ko, nasa loob ako ng isang selda. Madilim. Basa ang sahig. Naririnig ko ang mga ungol. Sigaw ng babaeng nagmamakaawa. Patawarin niyo ako. Diyos ko, tulungan mo ako. Pagharap ko, nakita ko siya, si Sister Clarita. Nakakadena ang mga kamay, duguan ang mga palad, at ang damit niyang itim ay may punit at marka ng pagkakulong. Hindi ako masama, sabi niya. Mahal ko siya. Mahal ko siya gaya ng pagmamahal ko sa Diyos. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga pader ay naging laman. Tumatagaktak ang dugo sa mga bato. Ang krus sa gitna ng selda ay nabaligtad. At sa tuktok nito, nakabayubay ang batang sanggol. Umiiyak, duguan. Napasigaw ako sa takot. Pagdilat ko, nasa higaan ako. Nanginginig, pawis na pawis. Ngunit may basang marka sa sahig. Eksaktong hugis ng kadena. Sumunod na araw hindi ko na kinaya. Pumunta ako sa tagapangalaga ng seminaryo, kay Father Resti. At isiniwalat ko ang lahat. Tahimik siya. Marami na ang umalis dito. Wika niya. Marami na rin ang nabaliw. Pero hindi lahat ay tinatawag. Tinatawag ng ano, Father? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Tinatawag ng multo ni Sister Clarita. Hindi siya nagpapakita kung kani-kanino lang, kundi sa mga may bahagi ng kasaysayan niya. Anong ibig niyong sabihin? Nanginginig ang boses ko. Naglabas siya ng lumang journal. Luma na, kayumanggi, at tila bahagyang sinunog sa gilid. Ito ang journal ng isa sa mga dating seminarista, Rito, bago siya nawala. Sa loob may mga guhit, larawan ng madreng walang mukha, mga salitang paulit-ulit, bata, dugo, kasalanan, paghihiganti. At sa dulo ng pahina, isang tanong. Ano kung ang multo ay hindi upang takutin ka, kundi ipakita ang katotohanan? Nagsimula akong mag-imbestiga. Pumunta ako sa lumang silidaklatan sa ilalim ng seminaryo. Doon ko nakita ang kasaysayan ng kumbento noong panahon ng Kastila. Ayon sa lumang tala, may isang madreng nagngangalang Clarita de la Peña na iniulat na nawawala matapos ang iskandalo tungkol sa isang pare. Pero walang tala ng katawan, walang libing, wala ring record kung siya'y lumabas ng kumbento. Hanggang sa may nakita akong isang sulat, nakalagay sa loob ng isang lumang aklat sa Latin. Kinilabutan ako. Ito'y sulat ni Clarita para sa anak niya. Anak ko, patawarin mo si inang makasalanan. Kung totoo ang impyerno, ayokong mapunta ka roon. Kaya't habang ako'y buhay pa, ipinagdasal kita. Ngunit sila ang pumatay sa akin, hindi ang kasalanan ko. Doon ko napagtanto na hindi lang basta multo si Sister Clarita. Isa siyang ina na naghahanap ng hustisya. At ang seminaryo, ang tunay na salarin. Nagsimula akong magtanong. Ngunit ang mga pare at tagapangalaga ay tila may takot na hindi maipaliwanag. Luis, bulong ni Jerome sa akin isang gabi. Alam mo bang may mga seminaristang biglang nawawala taon-taon? Laging sa buwan ng Setyembre. At alam mo ba kung anong buwan na? Setyembre. Noong gabi ng ika-29 ng Setyembre, nagising ako sa malakas na katok sa pinto. 3 beses, mabigat, parang may galit. Pagbukas ko, wala ng tao. Ngunit sa dulo ng hallway, nandun siya, ang madreng itim. Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya kumikilos na parang multo. Lumalakad siya, papalapit. May hawak siyang rosaryo na puno ng dugo. Hindi ako makagalaw. Tila may kamay na humawak sa leeg ko. Humihigpit bawat segundo. Pero bago siya tuluyang makalapit, bumukas ang isa pang pinto. Si Father Resti. May hawak siyang bote ng holy water at crucifix. Lumayas ka! Sa ngalan ng Diyos! Sigaw niya. Napaatras ang madreng itim. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, sinabi niya sa akin sa isip ko, hindi ako ang tunay na masama. Hanapin mo ang anak ko. At tuluyang nawala si Clarita. Kalaunan,
Isiniwalat ni Father Resti na may lihim sa likod ng seminaryo. Sa ilalim ng kumbento may tagong silid na mahigpit na isinara ng simbahan. Doon raw ikinulong si Clarita. At ang kanyang anak, isang batang isinilang sa kasalanan, ay kinuha ng mga madre at pinatay. Kaya't ang kanyang multo ay hindi basta nanggugulo. Naghahanap siya ng kanyang anak at ng katarungan. Ako raw ang huling inampon mula sa isang misteryosong simbahan sa Batangas. Walang tala kung sino ang tunay kong mga magulang. Doon ko napagtanto ang lahat. Ako ang anak ni Sister Clarita. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang katotohanan iyon. Pero matapos ang gabing iyon, tumigil na ang pagpapakita ni Clarita. Tumahimik ang seminaryo. Ngunit bago ako lumipat sa ibang parokya, isang matandang madre ang lumapit sa akin. Anak, binantayan ka ng ina mo mula sa kabilang buhay. Huwag mong ikahiya ang pinagmulan mo. Isa kang bunga ng pag-ibig, hindi ng kasalanan. Tumulo ang luha ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko nanaramdaman ang takot, kundi kapayapaan. Ngunit minsan kapag ako'y nag-iisa sa simbahan, lalo na sa tuwing nagdadasal ako ng rosaryo, naririnig ko ang mga yabag. Mabagal, malumanay, papalapit, at ang bulong sa hangin. Anak ko,